Hi katropa! Welcome sa Spill the Tea, yung podcast na pwede kang makinig kahit sa gilid lang ng kwarto mo. May popcorn ka man o wala? Ako nga palang yung host, Kalayan. Tao lang na mahilig makinig, mas mahilig makipagkwentuhan, at minsan sobra ring curious sa buhay ng tropa. Recording natin ngayon ay Sabado, February 14, ika-8:30 ng gabi. Kung nandito ka, malamang may kwento kang iniingatan. O baka gusto mo lang marinig kung paano nagkakagulo ang 5 magkakaibigan sa gitna ng tropahan. At oo, bago tayo magsimula, alam mo na yan. Sige na, sabihin mo na. Guys, pwede ba? Kahit ngayon lang seryoso tayo? Seryoso naman na, nakapungal ako ng maayos eh. Oo, pero mata mo nasa screen, utak mo nasa ibang planeta. Mars ata. Uy, grabe kayo. Ako nga nagsusulat na. Wow, himala! Wag nyo na akong i-bash. Sige, anong part na kayo? Intro pa rin, ayoko magsimula, tapos parang essay nung grade 7. Lahat naman tayo dumaan sa phase na yan. Simple lang dapat, direct lang. Ganito, Oo, mas okay na yan. Uy, tahimik. Rare species. Ganito ang tropa. Kunwari busy pero punong-puno ng kwento. Parang may katahimikan na hindi awkward. Pero ramdam mo, may konting pagbabago sa hangin. Uy, Mia, tignan mo. May ibang kausap yung crush mo. Aray mo! Ha? Ako? Parang may kilig sa mga mata niya. Ano ba to? Bakit parang tumabog puso ko? At yun katropa ang tipo ng selos na hindi mo sinasadya. Pero ramdam mo na may nararamdaman ka. Hindi mo lang kayang aminin. Mia, tara, sayawin natin. Ako? Seryoso? Oo naman, ayaw mo? Walang mali siya ah. KJ mo naman, Mia. Oo na. Reklamo ka pa eh. Huwag kang magreklamo kung maapakan ko pa mo ha. Ayos lang. Parang tipong walang pressure. Puro tawa at kilig sa hangin. Ito yung moment na simpleng galaw lang, may impact na sa puso. Mia, okay ka lang ba? Kanina parang may iba kang iniisip. Oo, wala naman. Gusto mo si Jay, no? Oo, pero huli na yata. At yun na nga mga katropa. Kailangan din natin magpakatotoo. Hindi para marinig ng iba, kundi para maramdaman mo, okay lang na may nararamdaman ka. Mia, wait! Pwede ba kitang makausap? Kanina, sa library sa prom, parang nararamdaman ko may iba sa atin. Oo, gusto ko rin yun maramdaman, pero gusto kong iwasan. Takot ako. Malayo ka sa akin. Hindi ko alam. Takot lang ako. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang itago ang totoo.
Jay, Gusto kita. Matagal na. ako rin. Natakot lang ako kaya lumayo. Hindi mo kailangan matakot. Nandito lang ako. Okay, gusto rin kita. May mga katotohanang hindi agad sumusulpot sa ibabaw. Minsan, pinipili nilang manatili sa likod ng katahimikan. Nagmamasid, naghihintay, parang apoy na unti-unting nagliliyab sa ilalim ng abo. Maaaring mabagal ang pagdating nito. Maaaring tila wala kang nakikitang pagbabago. Ngunit ang katotohanan ay may sariling oras at paraan. At kapag dumating ang sandaling iyon, kapag handa ng lahat na makita at marinig ito, wala nang makakapigil. Kusang lalabas ang liwanag na matagal nang nagkukubli. Walang iwanan ha? Walang iwanan. Mga katropa, madaling sabihin ang walang iwanan. Madaling bigkasin ang pangakong iyon kapag magkakatabi pa tayong lahat. Kapag sabay ang lakad, sabay ang tawa, at sabay ang mga pangarap na parang iisa lang ang direksyon. Sa mga panahong ganun, pakiramdam natin walang makakapaghiwalay na sapat ng salita para manatiling buo ang samahan. Pero alam mo, hindi doon nasusukat ang bigat ng pangako. Dahil dumarating ang oras na unti-unting nagbabagong lahat. May mauuna, may mauhuli, may lilihis ng landas, may pipiling tahimik na umalis, hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan. At doon mo mararamdaman ang bigat ng salitang minsan nating binitawan na walang alinlangan. Hindi pala sapat na sinabi mo lang. Hindi pala sapat na naniwala ka lang. Kasi ang walang iwanan, hindi yan sinusubok sa simula. Sinusubok yan kapag nagbabago na ang takbo ng mundo. Kapag hindi na pareho ang oras na hawak ninyo. Kapag hindi na pareho ang pangarap na hinahabol. Kapag may mga pagkakataong kailangan mong pumili kung mananatili ka o susunod ka sa direksyong ikaw lang ang nakakaintindi. At sa totoo lang, doon mo makikilala kung sino ang talagang handang tumupad. Hindi yung malakas magsalita, hindi yung magaling mangako, kundi yung tahimik lang, pero nananatili. Yung kahit nagbago ng lahat, kahit hindi na katulad ng dati, pinipili pa rin hindi mang-iwan. Kaya oo, madaling sabihin ang walang iwanan, pero ang tunay na tanong, kapag nagbago ng lahat, mananatili ka pa rin ba? Kahit saan ako mapunta, hindi mawawala to. At syempre, hindi distansyang sukatan. Sa isa't isa pa rin ang balik. Walang iwanan. iwanan. At minsan, ang love story hindi lang pala tungkol sa dalawang tao. Hindi lang siya tungkol sa titig, sa kilig, o sa mga pangakong binubulong sa pagitan ng katahimikan. Minsan, mas malawak pa siya roon. Minsan, ang love story ay nabubuo sa gitna ng tawanan ng magkakaibigan, sa mga asarang walang preno, sa mga gabing sabay-sabay kayong nagdududa, natatakot, at umaasa. Dahil sa totoo lang, hindi lang dalawang puso ang natutong magmahal dito, kundi 5 pusong sabay-sabay natutong matakot at mas piniling manatili. Kayo, oo, kayo na nakikinig ngayon, alam niyo ba kung gaano kahirap manatili kapag mas madali sanang umalis? Kapag mas simple sanang umiwas, tumahimik, o magkunwaring walang naramdaman? Kasi ang totoo, hindi naman laging madali ang samahan.
May tampuhan, may selosan, may mga sandaling parang gusto mo na lang lumayo para hindi masaktan. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may mga taong pipiliin pa rin bumalik. Pipiliin pa rin umupo sa tabi mo. Pipiliin pa rin sabihin, nandito lang ako. Sa gitna ng tropahang iyon, doon natin natutunan ang totoong ibig sabihin ng walang iwanan. Hindi siya basta salita. Hindi siya slogan. Isa siyang desisyon na kahit naguguluhan ka na, kahit nagbabago na ang lahat, kahit hindi mo na alam kung saan ka lulugar, pipiliin mo pa ring manatili. Dahil may mga taong nagiging tahanan mo. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil pinipili ka nila kahit hindi ka perpekto. Siguro kaya ganito ang kwento natin. Dahil hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang maging romantiko para maging totoo. Minsan, ang pinakamatibay na love story ay yung hindi nakasentro sa dalawa, kundi sa samahang marunong umintindi, maghintay, at magpatawad. At ngayon habang nagtatapos ang episode na to, gusto kong itanong sa inyo, may mga tao pa rin ba sa buhay nyo na masasabi nyong hindi ka iiwan kahit magbago ang lahat? Kung meron, sana hindi nyo sila makalimutang pahalagahan. Dahil bihira ang mga pusong marunong manatili. At ngayon, heto na tayo sa dulo ng episode na to. Ang tahimik na bahagi, yung sandaling unti-unting humuhupa ang ingay, bumabagal ang oras, at parang ayaw pa nating bitawan ang kwentuhan. Alam mo yun, yung pakiramdam na gusto mo pang magstay kahit tapos na technically, kasi may naiwan pang damdamin sa hangin. Kayo na nakinig mula simula hanggang dulo, oo, ikaw, salamat. Dahil sa bawat minutong pinili mong manatili, hindi lang kwento ang pinakinggan mo. Naging saksi ka. Saksi sa mga salitang hindi agad nasabi, sa mga emosyon na matagal itinago, at sa mga katotohanang sa huli ay kusa ring lumitaw. Hindi biro ang makinig. Hindi biro ang maglaan ng oras, kaya kung umabot ka rito, ibig sabihin may parte ng kwentong ito na tumama sa'yo kahit kaunti, kahit saglit. Baka may naalala kang tao, baka may bumalik na alaala, baka may naramdaman kang matagal mo nang iniiwasan. At kung ganun man, sana alam mong hindi ka nag-iisa. Kasi sa likod ng bawat kwento na naririnig mo rito, may mga pusong katulad mo ring nagdududa, umaasa, nasasaktan at patuloy pa ring naniniwala. Hanggang dito na muna tayo sa kwento natin ngayong episode. Pero alam mo naman ang mga kwento, hindi talaga natatapos. Humihinto lang sila sandali. Humihinga, naghihintay, dahil darating at darating ang susunod na kabanata. Panibagong revelasyon, panibagong kwentong magpapakilig, magpapaisip, o baka magpapaamin ng mga bagay na matagal nang gustong sabihin. Kaya sa susunod na muli tayong magtagpo sa parehong himpapawid ng kwentuhan, sana nandun ka pa rin. Nakikinig, nakangiti, at handang sumilip sa panibagong tsaa ng katotohanan. Muli, ako ang kasama ninyo sa bawat kwento, bawat lihim, bawat bulong na minsang naging ingay sa dibdib. Hanggang sa muli nating pagkikita, muli ako ang inyong host, Kalian. Stay curious, stay real, at syempre, keep spilling the tea.